Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, meron si Parkotter na recommendation sa looks maxing tools and skincare product. Pakiklik na lang sa description below Shopee or Lazada at TikTok Shop. You got a boyfriend? Nope. I just don't want to be on this shit. However, by the time they arrived to his home, Clavicular's fans already found her Instagram and exposed her. She's cheating on her boyfriend? Oh, who would have guessed? Are you kidding? Looks alone won't save you. Ang looks ay hindi makakaligtas sa mga mapangangalunya na mga babae. Kasi maging pugi ka man o maging pangit, kung ang babae ay mangangalunya ay hindi ka pa rin ligtas. Okay? Kasi napanood nating video na si Clavicular ay yung kasama niyang babae ay nangalunya sa kasing pugi lang din ni Clavicular. Hindi naman pangit yung babae ng yung boyfriend ng babae na pinangalunya niya. Kundi pinagpalit niya kay Clavicular na isang bagay na na mali sa ating black pill na paniniwala. Ayon sa black pill, kapag pangit ka, iwanan ka ng babae. Pero iba ito eh. Ayon sa black pill, dapat pogi ka. Parehas pogi yung naging cheat. Nag-cheat yung babae, parehas pogi. Pogi naman si Clavicular at ang boyfriend ng babae, pogi rin. Kaya ang looks ay hindi na makakaligtas. Alright? Ganitong explanation ko. Alright? As naging mainstream na ang black pill, marami ng lalaki nagpapapogi. Dumadami na ang lalaking pogi. Alright? Kaya madali ka na lang mapalitan ng babae na makakahanap siya ng mas pogi sa'yo. O kaya kasing pogi mo. Alright? Ito ay problema na isang bagay na spiritual, hindi laman. Okay? Kung laman, magiging tapat yan sa'yo. Alright? Kaso, hindi eh. Alright? May masamang espiritu talaga nanggugulo. Ang espiritu ng pangangalo niya hindi yung pagtatapat sa asawa. At sa panahon ngayon na wala nang matinong babae, alright? Kagaya ng kanta ni X Battalion na sige maglibang, huwag kang magpakahibang, dapat ay itawa lang ang problema sa babae, dapat di iniinda. Hayaan mo sila na maghabos sa'yo, diba? Sa panahon ngayon, wala nang matinong babae. Mani, wala ka sa aking mga sinasabi. Ganito, ang babae na tagalabas at nasa club ay hindi yan tapat, okay? Matik, red flag yan pag babaeng nasa club ang yung natagpuan, okay? Pag nasa club, lasinggera, kahit sino-sinong lalaki ang nakikipaglandian, Makati yan, hindi yan tapat sa'yo, alright? Humanap ka na lang ng babae na matino, okay? Ang Diyos ang magbibigay ng tapat na asawa, okay? Nasaan yung Diyos, okay? Nasa iglesia, nasaan yung iglesia, MCGI, okay? Nandoon. Hindi ko naman okay? Ang relihiyon ko ay MCGI kasi tinuturuan kami na wag maging wag mga lunya. Kasalanan 'yon at magtapat sa asawa. At alam namin ng Diyos ang magbibigay ng asawa kahit binata pa kami. Alright? Ganito, hindi porket sinabi ko ang looks ay hindi makakapagligtas, hindi ka na magpapapogi. Ganito, alagaan mo pa rin ang sarili mo kahit may asawa ka na o walang asawa. Ganito. Kasi para lang madagdag na lang ang pagiging pogi, okay? Ganun talaga, realidad, kailangan mo talaga maging pogi. Alright? Alagaan mo pa rin ang sarili mo kahit sa panahon ngayon hindi rin makakapagligtas. Idagdag mo ang looks sa iyong status at money, okay? Para makapagbuhay ka ng pamilya. Alright? Stay single hanggat bigyan ka ng Diyos ng matinong asawa. At matinong asawa na masipag at tapat sa'yo. Alright? Hindi kayo papapalit sa iba. Maging pangit ka man o maging pogi. Alright? Hindi na baling pangit man o maganda itong babae na ito. Basta tapat lang. Okay na. Alright? Kaya panoorin natin ng video ni Brother Eli tungkol sa pakikipagtipan na nagiging tapat sa dapat tayo. Alright? Atit mo na yan. Kasi maano yung So ngayon, babasa ako ng Biblia, tapos papanoorin ko ang video ni Brother Eli tungkol sa pakikipagtipan. Alright?
Alright, panoorin na natin. Ang kalooban ng Diyos ay maging tapat tayo sa tipanan. At para makipakita natin sa Diyos na tayo tapat sa tipanan kahit hindi pa kayo mag-asawa. Kasi yung tipanan nga papunta na yun sa pag-aasawa eh. Kahit hindi pa kayo mag-asawa, dapat tapat na kayo sa isa't isa. Wala nang anumang namamagitan pang relasyon, kahit na mga tiks-tiks lang, kahit na Alright. Alam mo to sa budhi na huwag kang mangangalo niya. Dapat tapat ka lang sa asawa. Sa isang asawa, yun talaga yung tunay na pangaral sa atin ng Diyos. Na atam mo yan sa budhi mo, nangangaral lang Diyos sa puso mo. Alright, kapag black-pilled ka, huwag kang mangangalo niya. Dapat tapat ka lang sa isang jowa, okay? mga kurot-kurutan lang sa iba pa. Diyan ang gagaling yung mga pangangaliwa, yung mga hindi pagiging tapat sa tipanan, na meron ka ng katipan, nag-a-outing ka pa sa kasama ng ibang babae o ibang lalaki, bawal yon, katipang kalakase. Huwag tayong matuto ng lakad ng mga taong walang Diyos na parang nilalaro lang ang pakikipagkatipanan. Alright, uso ngayon yan na nilalaro lang nila yung pagkikipagkapit-tipanan. Hindi sila seryoso. Alright, seryosohin natin ito mga brothers. Ang batas ng Ebanghelyong sumasakop dyan ay nakasulat sa aklat ni Santiago. Basahin natin ang Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, di ang lupa, di ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kaya'y huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Batas yan ng Ebanghelyo. Ang oo nyo, maging oo. Ang hindi nyo, maging hindi. Upang huwag kayong mahulog sa ilalim ng hatol. Ito'y batas, hindi lang sa isang grupo, batas ito pati sa magkatipan. Halimbawa, sumagot ka babae, o payag ka na ba tayo nang magkasintahan, kaming lalaki? Kung sagot mo na payag ka, may obligasyon ka nang huwag ka nang makikipagkasintahan pa sa iba. Pag sumagot si lalaki na, o ako na ba ang talagang kasintahan mo? Tayo na ba talaga hanggang sa dumating yung panahon na tayo magpapakasal na? Tayo na ba talaga ang magkasintahan? Pag sagot ni lalaki, oo. Alright, yung sagot niyo, oo, hindi. Ganun kapag nagtatapat kayo sa isa't isa. Alright, yun yung tipanan na sa Diyos, okay? Di mo naman pa alam yung aral eh. 'Di ba? Yan yung talagang aral ng Diyos. 'Di ba? At sabihin mo na mabuti ito, tama ito, talagang tama naman talaga. Dapat, lalaki, huwag ka nang i-display sa iba pang babae. Ganon din naman sa babae, huwag nang di-display o makikipagbiluan pa, makikipagbarkada pa sa ibang lalaki, nalilimitahan ka na dahil nakipagtipan ka na. Ngayon, pagka nasumpungan ang isang nakipagtipan, may kausap ang iba, ano ibig sabihin nun mga kapatid? Basahin natin ang Santiago 1:7. Sapagkat huwag isipin ng tao yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Pagka ang isang tao may dalawang akala, maibig sabihin nung may dalawang akala. Mahal ko kasi Lorna. Mahal ko rin kasi Faith. Mahal ko rin si Aida. Hindi pwedeng mahal mo ang dalawa. Yun yung ginagawa ngayon ng mga tagalabas na yung anong ginagawang laro na tatlo babae, dalawa babae.
Kung sa babae naman makape, dalawa-dalawa yung asawa. Yun ang natatawa ko. Yun talaga. Tinatawanan na lang natin kasi yun talaga yung totoo. Natatawa na lang ako, ganun talaga. Sa isang pagkakataon. Hindi pwede yun. Hindi ganun ang lohika biblika. Ang sabi kasi ni Kristo, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Hindi kailanman niya sinabing ang 3 o 4 o 5 ay magiging isang laman. Mahirap pag-isahin laman yung 3 o 4 o 5. Unang-una, hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yun. No? Paano magiging isang laman kayo? Hindi naman kayo pwede magpatong-patong na 5. Hindi pwede yun. At hindi pwedeng magkaisang laman at espiritu yung 5. May maiingkit doon. May magseselos doon. Mayroong magwawala ron. Kaya ang dalawa pwede maging isang laman. Pagdating sa relasyon sexual, ang pag-aasawa ay pinahihintulot ng Diyos sa 2 lang, hindi sa 3. Kaya na sinabi ko kanina, pagka mayroong third party, mga kapatid, masama na yon. Yung kitama na 2-2 pagsasabayin mo. Sa Israel, pinapasunog yon. Basahin natin sa Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy. Alright, mabigat ito na kasalanan kapag nangangalunya ka na kapag nasa loob ka ng iglesia. Kaya magsilbi itong paalala sa atin na huwag mangalunya. Alright, maging tapat tayo sa tipanan at pakikipagrelasyon. Ito ang tama. Siya at sila upang buwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Yan ang larawan ng isa sa kasalanang walang patawad. Na mag-aasawa ka, man-tinapat, pinagsabay mo. Susulugin kayong 3 sa apoy. Yan ang batas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang inasinaryo mapapakilabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagkawari sa ikatututo na nakahira. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng 2 kakintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng 2 asawang magkasabay. Kasi lumalabas, 2 akala ka mayroon. Sabi ng Biblia, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pa, hindi pala no? Pagka 2 akala mo, hindi ka tatanggap ng anumang bagay. Alright, hindi tayo pagpapalain ng Diyos kapag mangangalunya tayo. Dapat maging tapat tayo. Okay? Lalo ka hindi magkakaasawa kasi yung asawa mo mangangalunya din kapag mangangalunya ka. Alright, maging tapat tayo. Yun yung spiritual na na gagawin natin. Alright. Grace ang Diyos. Wala kang tatanggapin spiritual, wala kang tatanggapin material. Parang baliwala ka na lang sa Diyos. Ang taong may 2 akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Yung tao may 2 akala, walang gagawing matinuyong. Walang magiging bungang mabuti sa isang taong may 2 akala. Ano ibig sabihin nun? 2 akala, may 2 yung nililigawan mo, wala kang gagawin mabuti. Kaya mga dalaga, makinig kayong mabuti sa akin. Gusto nyo mabuhay na may Diyos. Gusto nyo huwag kayong mapahamak, huwag kayong kahit may nararamdaman na kayo na pagmamahal. Huwag nyo itutuloy. Pagkahang naiibigan ninyo ay nagdadala-dalawa o nagtatatlo. Huwag kang tutuloy, masasira ang buhay nyo. Kapag hindi tapat kang yung nabiktuhan. Alright? Dapat tapat kayo. Dapat tapat ako. Ako rin naman, dapat maging tapat ako. Kaya, hindi ako namamanti ng babae. Okay? Right? 3 ng nobya, masamang tao yan sa harap ng Diyos.
Ang salita ng Diyos ay hindi masisira. Ang langit at ang lupa ay masisira. Ang salita ko'y hindi masisira. Sabi ng Panginoong Kristo. Ang salita ko'y hindi lilipas. Anong isa sa salita ni Kristo? Sabi ng Kristo sa pamamagitan ni Santiago, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pag nakakita kayo ng isang lalaki nanliligaw sabay-sabay, 2, 3, kahit na mahal mo, yan ang pinakapogi sa lahat. Yan na ang pinaka-pogi sa lahat. Yun nga yung Blackfield. Pagka nang tumuloy, nagpapakamatay ka pagka tumuloy ka ng relasyon sa ganyang klaseng tao. Kasi yung tao na hindi sasamahan ng Diyos, hindi tatanggap yan ng anumang bagay sa Panginoon at walang gagawing matino yan. Sabi ng salita ng Diyos, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat niyang paglakad. Mag-isipin ang tao yon na tatanggap siya ng anumang bagay sa Panginoon. So wala kang mabuting hinaharap pag nag-asawa ka sa isang asawa na may dalawang akala. Kaya sa isang kapipan pa lang, matuto na kayo. Mga babae, lalaki, matuso kayo. Halimbawa, ang nililigawan mo, babaeng 3 kayong sinagot, ay makatiyan. Sabi nga ng lola ko, dapat dyan sa mga ganyang babae, magpabaga ka ng siyensye. Mapakakati mo naman, dala-dalawa yung tinanguan mo. 3. Kaya yung mga ganyang mga tao, lalaki o babae naman, dalawa naman ang tinahuan. Tumauna kay Christy, tumamu pa kay Sally. Ganito, sa inyo na tagalabas, di naman aplikado ito sa inyo. Mananagutan lang kayo kapag alam niyo yung utos ng Diyos at nasa iglesia na kayo. Alright? Wala akong pake kung ginagawa nila yan sa mga tagalabas, okay? Ginagawa ni Clavicular, wala akong pake, alright? Wala akong karapatan na itama si Clavicular o yung mga ibang YouTubers na nang bababae o nang lalaki, kung babae man o lalaki na nangangado niya. Wala akong pake, okay, kung magbago ba sila o hindi. Ang akin lang ay maturuan kayo na nasa Tagalog, alright, na tumanggap sa nasa MCGI, okay? Alright, hindi ko kayo masasaway, mga tagalabas, okay? At Diyos yung hahatol sa inyo, okay? Kung mapangalo niya man kayo, okay? At kapag nalaman nyo na ganun yung aral ng Diyos, stop will agad yung gawang masama. Gumawa awit kayo ng mabuti. Dapat isang asawa lang. Yun yung gusto ng Diyos. Alright, panoorin na nating video hanggang sa Masyado yan. Yung ginawa yung lalaki, niligawan na si Aida, liligawan pa si Faye. Pinasagot pareho, pinagsabay. Yung isa pang Lunes, yung isa pang Martes, yung isa pang Miyerkules, yung isa pang Huwebes, yung isa pang Biyernes. Tapos yung isa pang Sabado, yung isa pang Linggo. Merong ganyang mga lalaki, pagka ganyan nakita nyo, kahit gano'ng kagandang lalaki, mga kapatid, maiimpyerno ka lang, magdudusa ka, bago kayong makipagtipan. Magbulay-bulay kayo, wag kayong pabigla-bigla. Yun, salamat sa Diyos sa napakinggan nating aral. Alright. Maging tapat tayo sa tipanan nila yung aral dito na daily vlogs ko. Alright. Yun yung nag-reaction ako sa video ni Brad Eli kasi si Brad Eli lang naman yung makaka-explain sa inyo ng mas malinaw. Hindi ako, okay? At si Kristo na ang bahala na kasi yung aral ni Kristo isang asawa lang, okay? Kaya sa Diyos pa rin yung kapurihan. Alright, kaya ako hindi na nakakapangbabae, di ako nagka-crush ng marami kasi si Kristo ang gumagawa sa akin, hindi ng aking sarili. Siyempre, hindi ko to kaya ako sa aking sarili. Merong pang spiritual na naglalaban-laban. Alright, Espiritu Santo na nasa Diyos at ang sa mga espiritu. Alright, kaya paano natin makalaban ang masamang espiritu? Gusto ng masamang espiritu na
lipulin tayo. Alright, mag-away-away yung mag-asawa kasi may mga ibang kinakalintara dahil hindi tapat sa asawa. Alright, dapat utos ng Diyos maging tapat sa asawa. So hanggang dito na lang mga bros, it's not over until you win your crush. So looks max to your potential. And thank you daw. More videos to come one at a time if God willing. And see you in the next video.